Are you the new assistant of Lucas? Tanong kay Agatha ni Althea nang dumating ito sa opisina ng tanghaliang iyon. Temporary assistant lang po ako, sagot niya. Nag-emergency leave po kasi si Miss Asuncion at ako po ang na-assign dito. Okay. Saan ka dati naka-assign? Tanong uli nito. Hindi na siya komportable sa mga tanong nito. Baka kasi namumukhaan na siya nito. Madalas kapag bumibisita ito sa mansyon, ay siya lagi ang nagsisilbi rito. Kahit hindi na siya naka-maid's uniform, ay malamang na makikilala siya nito bilang dating kasambahay ng mga prinsipe. Ma'am, trainee lang po ako, sagot niya. Trainee ka lang? Pero dito ka agad na-assign sa executive office? Nagtatakang tanong nito. Mabuti na lang at lumabas si Lucas mula sa opisina nito at sinagip siya. Althea, bakit narito ka? Lumapit ito kay Althea at humalik sa pisngi ng babae. Hindi niya nagustuhan ang eksenang iyon, kaya ipinihit niya sa harap ng computer ang swivel chair na inuupaan niya. I just wanted to invite you to lunch. Palagi mo ipinupostpone ang date natin, kaya ako na sumundo sa'yo. At ayoko na hindi ang isasagot mo. Pakyut na sabi ni Althea. Uminit ang ulo niya sa sinabi ni Althea. Kung pwede lang siya magdabog at sabunutan ito ay ginawa na niya. Hindi na niya inakala na may pagka-flirt pala ito. Lantaran kung akitin nito si Lucas at sa harapan niya. Tiningnan niya si Lucas. Mukhang hindi rin ito komportable sa inaasal ni Althea. I'm sorry Althea. Pero dapat tumawag ka muna. Meron kasi akong importanteng lunch meeting at hindi ako makakasama sa iyo. Pagsisinungaling nito. Libre ito ng lunchtime. Pero dahil siguro kaharap siya nito, kaya hindi nito pinagbigyan si Althea. Well, kung hindi mo masamahan sa lunch, baka naman pwede mo akong escortan sa party ng kaibigan ko mamayang gabi. Magtatampo na talaga ako kapag tumangi ka pa. Bumuntong hininga si Lucas. Mukhang nahihirapan magdesisyon ito. Althea, ganito kasi. Ang dami ko kasing ginawa maghapon. Wala lang akong oras para sa sarili ko eh. Tsaka wala akong energy para makasocialize. I'm sorry. Siguro next time na lang. Sumimangot si Althea. Lucas naiinis na ako sa'yo. Sabi mo, palagi na lang tayo magkikita. Pero, ganito ang sasagot mo sa akin. Lagi ka na lang hindi. Nagtatampong sabi nito. Padabog na tumalikod ito at umalis. Pagkaalis ni Althea, ay humarap si Lucas sa kanya. I'm sorry about that. Talagang may pagkabrat si Althea eh. Inirapan niya ito. Baka naman kaya mo lang siya tinanggihan dahil kaharap mo ako. Bakit hindi mo siya sundan? Mukhang gusto mo naman talaga siyang samahan eh. Tumayo siya at nagpa siyang pumunta sa comfort room. Hindi pa man siya makakalayo ay nahabulan siya nito. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Come on, Agatha. Kaharap man kita o hindi. Hindi ko pa rin siya pagbibigyan. Don't worry, okay? Hindi na ako titingin na kahit sinong babae, maliban sa'yo. Paglalambing pa nito. Pero kung gusto mo talaga siyang samahan, hindi kita pipigilan. Mukha ngang mas bagay kayo eh. Baby, nagsaselos ka na niyan. That's the first time. And I must say, gusto ko yung side mong yan. Sabi nito at saka ngumiti. Hinapit siya nito at ikinulong sa mga braso nito. Kunwari ay nagpumigla siya. Pero ang totoo, kinikilig siya sa paglalambing nito. Please, Sir Lucas, stop playing around. Mamaya niyan, biglang dumating si Doña Emiliana.
Lagot tayo pareho. Ano ka ba? Masyado ka nag-aalala. I'll treat you to lunch, okay? Let's celebrate your first day on the job. Naggipit balikat lang siya. Pero napilit din siya nito na sumama rito. Masayang nananghalian sina Lucas at Agatha. Katulad ng inaasahan ni Agatha, napaka-attentive at napakalambing nito sa kanya. Asikasong-asikaso siya nito. Kahit naiilang siya, ay natutuwa siya sa ikinikilos nito. Kulang na nga lang ay subuan siya nito. Dahil masyado silang preoccupied sa isa't isa, ay hindi nila namalayan na nakatayo na pala si Samantha sa kanilang harap. Nabigla siya at umupo ng maayos bago binati ito. Good afternoon po, ma'am. Lucas, sino siya? Nakapamaywang na tanong ni Samantha. Siya si Agatha, may assistant. Sagot ni Lucas. Assistant? Ay bakit kumakain nga kasama siya? Tiningnan siya nito. Teka, parang kilala kita. Hindi ba't nagtatrabaho ako sa mansyon? Opo, mama. Dati po ako kasambahay sa mansyon. Pag-amin na niya. Then what are you doing here having lunch with Lucas, ha? At bakit assistant ang pakilala niya sa'yo? Nagtatakang tanong nito. Samantha, she is no longer a maid. She is a trainee now. And she's working for me. And before you ask, yes, dear sister, she is also my girlfriend. Buong tapang na pag-amin ni Lucas. Napaupo si Samantha sa bakanting silya dahil siguro sa pagkabigla sa narinig. Tiningnan naman niya si Lucas na may halong takot at pag-alala. Hinawakan nito ang kamay niya at pinisil-pisil iyon na para bang sinasabi na huwag siya mag-alala at siya na ang bahala sa kapatid nito. Your girlfriend? Are you crazy? Alam na ba nito ni Lola, ha? Sunod-sunod na tanong ni Samantha kay Lucas. You are the first to know, Samantha. Hindi ko pa nasasabi kay Lola ang tungkol sa relasyon namin. But I will soon enough. Unless you beat me to it. And to answer your question, I'm not crazy. I'm just in love. In love? Sa tingin mo ba, papayag si Lola na maging karelasyon mo ang dating maid ng mansyon? You know she has high expectation from you. Baka atakihin sa puso iyon kapag nalaman niyang you are playing around with a maid. Sagot ni Samantha. I know she will be disappointed. But that's to be expected, but this is my life we're talking about. And I want to make my own decision regarding the person I will marry. Umiling-iling si Samantha, saka siya tiningnan na matalim nito. Anong ginawa mo sa kapatid ko, ha? You must have seduced him so well. Kaya pati ang lola namin ay handa niyang suwayin para lang sa'yo. Samantha, stop it! Wala kang alam sa relasyon namin, so don't start accusing her. Ako nang bahala makapag-usap kay Lola. At saka pwede ba, huwag mong pakialaman ang relasyon ko. Pagbabanta ni Lucas sa kapatid. Tumayo si Samantha at tiningnan siya na matalim. You are making a big mistake, Lucas. If you don't want to lose your position in the company and your inheritance, you better get your act together. You stand to lose everything in the blink of an eye if you continue seeing her. Pagkasabi niyon, ay umalis na ito sa restaurant. Tama si Samantha. Sa tingin ko, hindi makakabuti para sa iyo kapag ipinagpatuloy natin ang ating relasyon. Sabi ni Agatha kay Lucas. Nag-aalala siya sa maaaring kahantungan na kanilang relasyon. Noong una, ang akala niya ay makakaya niyang tanggapin ang lahat ng masakit na salita na maaari niyang marinig laban sa kanya. Pero nang makaharap niya ang kapatid nito, ay tinablan siya ng takot. Hindi para sa kanya, kundi para sa kanyang nobyo. Hindi yata makakaya ng kalooban niya kung mawalan ito ng yaman at posisyon sa kumpanya ng dahil sa kanya.
Hindi siya karapat-dapat na maging dahilan para maghirap ito. Mahal niya ito at hindi niya kayang hayaan mag-suffer ito ng dahil sa kanya. Akala ko ba napag-usapan na natin tungkol dito? Di ba harapin natin itong magkasama? Makakaya natin lahat basta wag mo lang akong iiwan. Ani ni Lucas. Paano kung itakwil ka ni Doña Emiliana? Hindi ako papayag na makaranas ka ng paghihirap ng dahil lang sa akin. Agatha, kapag nawala ka sa buhay ko, iyon ang tunay na paghihirap. Kaya ko mabuhay ang walang kayamanan. Pero hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Baka kaya ko ang lahat ng pagsubok ng buhay. Basta nasa tabi kita. Bumaba ang mukha nito sa tapat ng mukha niya at marahan siyang hanalikan niya. Tumulo ang kanyang luha. Hindi niya alam kung mapapanindigan nito ang mga pangako nito. Alam niyang hindi ito sanay sa hirap. Maaaring nasasabi lamang nito ang mga bagay na iyon dahil hindi pa nangyayari. Ang ikinatatakot niya ay baka kapag oras ng kagipitan ay iwan din siya nito. Agatha, ipinatatawag ka na Doña Emiliana sa kanyang silid. Sabi sa kanya ni Tia Nanit. Kadarating lang niya mula sa opisina. Hindi sila sabay umuwi ni Lucas dahil may lakad pa ito. Hindi pa siya nakapagbihis nang ipatawa agad siya ni Doña Emiliana. Kinakabahan na nagtungo siya sa silid nito at kumatok ng marahan sa pinto niyon. Pasok. Narinig niyang sabi nito mula sa loob. Itinulak niya ang pinto at pumasok si Heroine. Nakaupo si Doña Emiliana sa love seat malapit sa bintana. Pinalapit siya nito at pinaupo sa tabi nito. Kumusta ka na? Maayos ba ang umpisa ng training mo? Tanong nito. Kinakabahan siya ng sumagot. Opo. Salamat din po at binigyan niyo po ako ng pagkakataon na mag-training po sa kumpanya ninyo. Tumango-tango ito at humarap muli sa kanya. Agatha, alam mo naman siguro na magaan ang loob ko sa iyo. Isa kang mabuti at masipag na bata. At natutuwa ako na matatapos ka na sa pag-aaral mo. Ngayon ay may pag-asa ka ng umangat sa buhay. Makakapagtrabaho ka na rin sa labas ng mansyon. But I'm sorry to say, Iha, I can never accept you as wife of Lucas. I hope you understand. Walang paligoy-ligoy na sabi nito. Nabigla siya sa sinabi nito. Mukhang nakapagsumbong na rito sa Samantha tungkol sa kanila ni Lucas at inuumpisahan ng sirain ng mga ito ang kanilang relasyon. Hindi kaagad nakasagot si Agatha. Nakatulala pa rin siya sa harap ni Doña Emiliana. Labis ang takot at pangamba niya na baka may masabi siyang hindi magustuhan nito. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Iha, I wish you well in all your undertakings. Hindi kita itinuring na ibang tao simula nang mamasukan ka rito. But I can never allow Lucas to marry you. We have a name to protect. At hindi ako makakapayag na masira iyon. Naiintindihan mo naman siguro ang ibig kong sabihin. Now tell me, ano ba ang kailangan mo para layuan mo apo ko? Nabigla siya sa huli nitong sinabi. Inaasahan na niya ang ganang tagpo. Pero iba pa rin pala kapag aktual ang nangyayari. Hindi siya makibo para may pagtanggol ang kanyang sarili. Kung sabagay, wala naman talaga siyang laban dito. Humugot muna siya ng malalim na hininga bago sinagot ito. Mama, alam ko po na
hindi niyo ako kaagad matatanggap bilang nobya ni Lucas. Pero sana po, ibigyan niyo po ako ng pagkakataon na ipakita sa inyo na karapat-dapat din po ako para sa kanya. Wala akong yaman at pangalan na may pagmamalaki. Pero ang may papangako ko sa inyo ay magiging tapat at mabuti akong asawa at ina na magiging anak namin. Umiling-iling ito. Mukhang galit na ito. Kung kanina ay malumani pa ang titig nito, ngayon ay nanlilisik na ang mga mata nito. Tumayo ito. I'm not going to give you the chance. I don't want you to ruin Lucas by this nonsense. Sa katayuan namin sa buhay, hindi na mahalaga ang pagmamahal na sinasabi mo. What I want is suitable wife for him. Someone we could show off and be proud of. If you really love him, then do what's best for him. Pag-isipan mo mabuti ang sinasabi ko sa iyo. Bumalik ka pagkatapos sa 3 araw at sabihin mo ang desisyon mo. Either you leave him on your own wherein I will compensate you, or I will drag you at sinanit out on the street without a single centavo. The choice is yours, Agatha. I hope you make the right one. Nang bumalik si Agatha sa maid's quarter, ay nakaabang na sa kanya si Tia Nanit. Anong pinag-usapan niyo ni Doña Meliana at nagtagal ka sa kwarto niya? Usisa agad nito. Wala naman po. May mga ibinili lang siya tungkol sa trabaho. Pagsasinungaling niya. Hindi pa siya handang sabihin dito ang problema niya. Tiyak na pagagalitan siya nito. Madadamay ito kapag hindi niya iniwan si Lucas. Dumating na ang araw na kinatatakutan niya. Kung hindi lang idinamay ni Doña Emiliana ang kanyang tiyahin, ay mas mapapanindigan niya ang relasyon nila ni Lucas. Pero dahil mapapahamak din ang kanyang tiyahin, ay humihina ang kanyang loob. Nagdadalawang isip din siya na sabihin kay Lucas ang tungkol sa pinag-usapan nila ng lola nito. Baka magkaroon ng hidwaan ng mga ito. Napagpasyahan niyang suluhin muna ang problema. Pipilitin na lamang niyang solusyonan na mag-isa ang problemang iyon. Samantala, inantay si Lucas ng kanyang lola nang dumating siya galing trabaho. Pasado 10:00 na ng gabi, ay gising pa ang kanyang lola. Nagulat pa siya na sabihin sa kanya ng isang kawaksi na gusto siyang kausapin ito. May kutob siya na nakapagsumbong na rito ang kanyang kapatid. Kaya inihanda na niya ang kanyang loob sa masasakit na salita na maaaring sabihin ng kanyang lola. Tahimik na pumasok siya sa kwarto ng lola niya. Nakaupo ito sa kama at nagbabasa ng libro. Hinalikan niya ito sa noo. Lola, late na po. Pero bakit hindi pa kayo nagpapahinga? May dinaramdam ba kayo? Tanong niya rito. Lucas, wag mong isipin na hindi ko alam ang ginagawa mo. I'm warning you to behave and not give me a hard time. Nangako ka sa akin nung umuwi ka na susundin mo ang lahat ng gusto ko. Pero bakit tila sinusuway mo na ako? I'm sorry if I disappointed you. Hindi ko rin may inaasahan na pag uwi ko rito ay makikilala ko at mamahalin ko si Agatha. Please Lola, bigyan mo naman kami ng chance. Pagsumamo niya. Lumuhod pa siya sa harap nito. But she was unfazed with his behavior. Lahat po ng inuutos ninyo tungkol sa negosyo ay gagawin ko. Pero wag niyo na lang pong hadlangan ang relasyon namin ni Agatha. Mahal ko po siya. Sa kanya ko lang po naranasan tunay na pagmamahal. Tumawa ito. Bulag ka na sa pagmamahal mo para sa kanya. Pero sinasabi ko sa iyo to. Love
is just fleeting. And if you set your mind into it, you will forget her easily. Hindi siya nababagay sa'yo, Lucas. Wala siyang maitutulong sa'yo. So mabuti mong gawin. Hiwalayan mo na siya. Or else, I would be the one to do it. Hindi pa rin siya natinag sa pagkakaluhod niya. Paano kung hindi ko magawang iwan siya? Anong gagawin ninyo? Huwag mo akong subukan, Lucas. You don't know what I'm capable of doing. Mariing wika nito. Tumayo siya at tumingin sa kanyang lola ng diretsyo. Hindi ko po kayang isuko siya. Pero kaya kong isuko ang lahat para sa kanya. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Tumalikod na siya at lumabas ng silid nito. Hindi nakausap ni Agatha si Lucas dahil hindi na siya pinasabay rito ni Doña Emiliana. Pinag-commute na lang siya nito, papasok at pauwi mula sa opisina. Wala rin nagawa si Lucas dahil nakabantay si Doña Emiliana sa bawat kilos nila. Maski sa tiya nanit ay nagtataka na rin kung bakit biglang nag-iba ang pakikitungo sa kanya ng Donya. Agatha, magsabi ka nga sa akin ng totoo. Bakit parang galit sa'yo si Doña Emiliana? May ginawa ka bang kasalanan sa kanya? Umiling siya. Wala po, tiya. Ayaw lang niya na siguro mag-isip ng ibang empleyado na may special treatment sila sa akin. Palusot niya. Pumasok na siya sa opisina. Pagdating doon, ay ipinatawa agad siya ng personnel manager. Doon niya nalaman na inilipat siya nito sa ibang departamento. Buong maghapon siyang malungkot at matamlay dahil sa pangyayaring iyon. Nagpasya siya na magtatapat na sa kanyang tiyahin. Sasabihin na rin niya rito ang relasyon nila ni Lucas at ang pagtutuloy doon niya Emiliana. Tatanggapin niya ang galit nito kaysa naman sa ibang tao pa nito malaman ang totoo. Inihanda na rin niya kanyang sarili kung paalisin na siya nito sa mansyon. Hanggang sa makalawa na lang ang palugit na ibinigay sa kanya ni Doña Emiliana, kaya dapat ay pag-isipan niyang mabuti ang susunod na hakbang niya. Ang totoo ay hindi na niya alam kung makakaya pa niya ipagpatuloy ang pakipagrelasyon kay Lucas. Ngayong alam na niyang hindi talaga siya matatanggap ng lola nito. Mas nanaisin na lang niyang lumayo rito kaysa masira niya ang kinabukasan nito. Nag-aalala rin siya sa maaaring sapitin ng kanyang tiyahin kapag nagmatigas siyang huwag layuan si Lucas. Talagang hindi patas ang mundo sa mga taong nagmamahalan na magkaibang mundo ang ginagalawan. Masyadong maraming balakid ang nakaharang sa relasyon ng mga ito dahil lahat ng tao ay tumututol doon. Isang pangarap lamang talaga ang magkatuluyan ang langit at lupa. Inilagay na siya na Doña Emiliana sa kanyang lugar at malamang na itapon siya nito sa basurahan kapag nagpumilit siyang huwag iwan ang apo nito. Halo-halong emosyon ang naramdaman ni Lucas ng araw na iyon. Pagdating niya sa opisina, ay nalaman niyang inilipat na si Agatha sa ibang department. May palagay siya ang kanyang aula ang nag-utos niyon. Wala siyang magawa para salungatin ang utos nito dahil lalo lang lalaki ang gulo. Hahayaan na lang muna niya ang ganong setup. Mahirap suwayin ang utos nito. Baka lalo lang silang magipit ni Agatha kapag nagmatigas siya. Hindi niya alam kung kinausap na rin si Agatha ng kanyang lola. Wala itong sinabi sa kanya na magkasalubong sila sa mansyon. Napansin lang niya na matamlay ito at tila iniiwasan siya. Kailangan niya mag-isip ng paraan para matanggap sila ng kanyang lola. At dapat ay magawa niya iyon sa lalong madaling panahon. Dahil kapag pinatagal pa niya, ay baka tuloy na silang paglayuin ni Agatha ng kanyang lola.
Pinuntahan ni Agatha ang kanyang tiyahin sa kusina at niyaya ito sa hardin para doon sila makapag-usap ng sarilinan. May problema ka ba, Agatha? Kagabi ko pa napapansin ang pagiging balisa mo. Tiyang, mga ako po kayo na iintindihin niyo ang sasabihin ko. Huwag po kayo magagalit sa akin. Pakiusap niya. Ano ba yun, Agatha? Kinakabahan na ako sa mga sinasabi mo. Tiyang, nobyo ko na po si Lucas. Pero hindi po matanggap ni Doña Emiliana iyon. Gusto niya po na iwan ko si Lucas. Kung hindi, ipalalayasin niya tayong dalawa dito sa mansyon. Napaka nga ito. Hindi ka agad nakaimik ito. Nakatingin lang ito sa kanya habang nakakunot ang noo. Sa tingin yata nito ay nagbibiro lamang siya. Ano ka mo? Tanong nito na makabawi. Nobyo mo si Lucas? Kaya pala halos sabay kayong umuwi. At saka ikaw ang nag-aasikaso ng mga gamit niya. Bakit mo nagawa yun, Agatha? Tama si Doña Emiliana. Dapat mong iwan si Lucas. Hindi tama ang ginagawa ninyo. Tiyang, nagmamahalan po kami ni Lucas. Hindi niyo po ba ako naiintindihan? Agatha, naiintindihan ko kung mahal ninyo ang isa't isa. Pero hindi iyon dahilan para suwayin ninyo ang matanda. Labis ang magiging lungkot noon kapag nawala sa kanya si Lucas. Tiyang, paano naman po kaligayahan ni Lucas? Hindi po ba mahalaga iyon? Agatha, kung ordinaryong tao lang si Lucas, ay hindi kita hahadlangan sa nararamdaman mo para sa kanya. Pero heredero siya at may malaking tungkulin na dapat gawin sa kanyang pamilya. Hindi ka nababagay sa pamilya nila dahil kahit anong gawin mo, hindi ka nila matatanggap. Tiyang, kalimutan mo na si Lucas. Sinasabi ko ito hindi dahil natatakot akong palayasin nila tayo rito, kundi natatakot ako sa maaari maging buhay mo kapag ipinilit niyo ang gusto ninyo. Tiyak kong hindi kayo patatahimikin ni Doña Emiliana. Magiging miserable ang buhay ninyo. Maniwala ka, Agatha. Pagdating sa kanyang pamilya, ay handang gumawa ng kahit ano sa Doña Emiliana. Hindi siya sumagot. Nang sandali ring iyon, ay nagpasya siya. Sana nga lamang ay tama ang kanyang gagawin. Nagkita sina Lucas at Agatha sa simbahan. Linggo noon at nagpaalam si Agatha na magsisimba. Nagpaalam naman si Lucas na pupunta sa Subic para dumalo sa isang seminar. Hindi na rin ito nagsasama ng driver sa mga lakad nito, kaya libre sila magkita nang wala nagmamatsyag sa kanila. Iyon ang huling araw ng palugit ni Doña Emiliana kay Agatha, kaya pag uwi niya sa mansyon ay kakausapin siya nito. Buo na ang kanyang desisyon. Ilang araw niyang pinag-isipan at pinagdasal na hindi siya kamuhian ni Lucas sa kanyang gagawin. Saan mo gustong pumunta? Tanong nito sa kanya. Pagkatapos siyang yakapin nito. Alam kong limitado lang oras nating magkasama, kaya gusto kong sulitin natin yun. Malambing na sabi nito. Nagdala ako ng pagkain para sa atin. Pumunta na lang tayo sa isang park para makapag-usap tayo. Sabi naman niya. Kinuha nito ang maliit na basket na dala niya. Inilagay nito iyon sa backseat. Pagkatapos ay inilalayan si nito makasakay sa passenger seat. Lumigid ito at pumesto naman sa likod ng manibela. Pinaandar nito ang sasakyan at dinala siya nito sa pinakamalapit na parke. Masayang pinagsaluhan nila ang merienda. Ilang araw na silang hindi nagkakasama dahil sa paglipat niya sa accounting department. Iniwasan muna nilang pag-usapan ng lola nito at ang iba pa mga tao na kumukontra sa kanilang relasyon. They just wanted to spend some quality time together and talk about themselves and their plans
for the future. Okay lang ba ang trabaho mo ngayon? Tanong nito sa kanya. Oo naman. Marami rin ako natutuhan. Sa isang linggo yata ay sa ibang department uli ako madidestino. Kwento niya. Natutuwa ako dahil bagong mundo ang ginagalawan ko. At saka hindi na santok ang gamit ko sa pagtatrabaho, kundi computer at calculator na. Tumawa ito. 2 oras pa sila naglagay sa park bago nagpa siyang umalis. Bago sila umuwi sa mansyon, ay bumalik sila sa simbahan at sabay na nagdasal. Hawak-hawak ni Lucas ang kamay ni Agatha habang nakaluhod sila at nagsasalita ito. Panginoon, sa harap niyo po ay nangangako akong mamahalin at iingatan ko si Agatha. Bigyan niyo po kami ng tibay ng dibdib para makayanan namin ang mga pagsubok na aming hinakaharap. Mahal ko po si Agatha at sana po huwag niyong hayaan na mapalayo siya sa akin. Habang nakikinig siya sa dasal nito ay mahalo-halo siya. Alam niyang maaaring matapos kaagad ang kanilang relasyon dahil sa pagtutol ng pamilya nito, pero gaya nito ay umaasa rin siya na magkahawak kamay na kakayanin nila ang mga pagsubok. Tumingin ito sa kanya. Mangako ka sa harap ng Diyos na kailanman ay hindi mo ako iiwan. Ipinapangako sa inyo sa harap ng poong may kapal na mamahalin kita habang buhay. Buong pusong wika niya. Hindi niya magawang sabihin na hindi niya iiwan ito dahil alam niyang hindi niya matutupad ang pangakong iyon. Nagyakap sila ng mahigpit. Tila kapwa sila ayaw kumawala sa isa't isa. Sa huli ay pinakawalan na rin nila ang isa't isa. They were both confident they would be able to keep their promise to each other. Naghiwalay sila sa labas sa simbahan. Siya para bumalik sa mansyon at si Lucas naman ay para magpalipas ang gabi sa isang hotel. Bukas pa ito uuwi sa mansyon dahil iyon ang paalam nito. Ayaw nito magduda ang lola nito sa biglaang pag-uwi nito dahil tiyak na iisipin na Doña Emiliana na magkasama sila ng hapong iyon. Kinagabihan, kumatok si Agatha sa silid ni Doña Emiliana. Pinapasok siya nito. Taas noong humarap siya rito. Buo na kanyang desisyon. Sasabihin niya ang gusto niyang sabihin sa matanda. Well, nag-enjoy ka ba? Nakasama mo si Lucas ngayong maghapong ito? Bungad nito na puno ng sarkasmo. Nagulat siya sa sinabi nito. Hindi niya alam kung paano nalaman nito na maghapon sila magkasama ni Lucas. Akala nyo ba hindi ko alam ang lahat na kinikilos nyo? Pwes, diyan ka nagkakamali. Nakamonitor kayo sa bawat galaw ninyo, kaya hindi kayo makakatakas sa akin. Ngayon sabihin mo sa akin, Agatha, nakapagdesisyon ka na ba? Tumango siya. Pumapayag na po akong iwan si Lucas. Pero mahihilingin din po ako sa inyo. Wika niya. Sige, sabihin mo sa akin. At titingnan ko kung ano magagawa ko. Hayaan niyo pong manatili rito si Tita Nanette. Iyon lang ba? Okay, walang problema sa akin. Nanette is welcome to stay as long as she wants. Huminto ito sandali bago muli nagtanong. Magkano kailangan mo para makapagsimula ka ng bagong buhay? Umiling siya. Wala po. Wala po akong hihinging kapalit sa paglayo ko kay Lucas. Bigyan niyo lang po ako ng sapat na panahon para maayos ko ang lilipatan ko at ang papasukan kong trabaho bago ako umalis dito. Okay. I'll give you 2 weeks to settle your affairs. Ipapadala ko si Lucas sa isang business trip sa Amerika para hindi siya makahalata sa mga plano mo. But I'm telling you, Agatha, do it quietly and don't breath a word to him or you will be in deep trouble.
Mabuti naman at gumawa ka ng matinong desisyon. Sabihin mo lang sa akin kung ano pang may tutulong ko sa iyo. Nang sa ganun ay maging maayos din ang buhay mo. Tumango lang siya at lumabas na ng silid nito. Tumuloy siya sa hardin. Doon niya hinayaang tumulo ang mga pinipigilang luha na gustong kumawala kanina pa. Iiwan niya si Lucas, hindi dahil hindi niya kaya paglaban ang pag-ibig niya rito, kundi inisip lang niya ang kapakanan nito. They were all right. Lucas was an heir of a big family fortune and a man like him deserved a better woman than her. Masakit mang isipin na hindi happy ending ang kanyang fairy tale. Ay masaya na rin siya dahil kahit sandali ay naranasan niyang mahalin ang kanyang prinsipe. Sana nga lang ay maintindihan at mapatawad siya ni Lucas balang araw.